Good evening, everyone. So my topic is gastrointestinal parasites. Parasitic nematodes represent a significant threat to livestock health, leading to substantial economic losses in agriculture worldwide. Among these, nodular worm, large-mouthed bowel worm, Trichuris, and Haemonchus are some of the most impactful gastrointestinal parasites. So, yung mga parasites na to, nagkakos sila ng decreased productivity sa hayop. So, bumababa yung milk, meat, at even yung wool production ng hayop. So, in some cases, bumababa din yung fertility at growth rates. At sa mga mas severe naman na case, so, naglilid yun sa may death ng animals. For their synonyms, si nodular worm, tinatawag din siyang nutty gut, pimply gut, and nodules worm. So, bakit ba muna siya tinawag ng nodular worm or nodules worm? Kasi nga, yung lesions na na-form niya sa may intestine ay small abscess-like nodules. Yung iba naman dinedescribe siya as nut-like lumps or mukhang pimples. Kaya nabuo yung nutty gut and pimply gut. So, sa large-mouthed bowel worm naman, wala siyang other name. Pero tinawag siya ng large-mouthed bowel worm kasi nga sa morphology niya kung saan meron siyang large buccal capsule na ginagamit niya para i-consume yung tissue sa may host intestinal mucosa. Si Trichuris, tinatawag din siyang whipworms kasi nga sa kanyang whip-like shape. So, nakita naman tayo ng whip, diba? So, meron siyang slender anterior and thicker posterior. So, later makikita nyo rin sa may picture. So, si Haemonchus naman, tinatawag din siyang barber's worm, large stomach worm, and wireworm. Pero pinakakilala siya sa may barber's worm, wherein meron siyang red and white stripes na nire-resemble nga yung barber's pole. So, yung red and white stripes na yon, blood-filled intestine yon, and reproductive organs. For their etiology, si nodular worm ay caused by Asophagostomum columbianum na nagre-reside sa may cecum and colon. So, si large-mouthed bowel worm naman ay caused by Chabertia ovina na naglalodge sa may colon din. And itong si Trichuris, caused by Trichuris species. So, katulad din siya nitong si nodular worm na naglalodge dito sa may cecum and colon. So, si Haemonchus naman, caused by Haemonchus species. Pero ang most common sa may sheep and goats ay itong si Haemonchus contortus. And then yung mga adult na Haemonchus worms, nagre-reside sila sa may abomasum at doon sila nagpe-feed sa may blood ng hayop. Sa epidemiology naman nila, itong si nodular worm or si Asophagostomum columbianum, so common siya sa livestock. So ang mga host niya ay sheep, goats, and occasionally cattle. And then, nagtatribe siya sa mga warm, tropical, and subtropical regions. And yes po, present siya dito sa Philippines. So, yung tropical environment natin ay nag-a-allowed ng rapid development ng infective larvae nila. So, ito man si large-mouthed bowel worm or si Chabertia ovina naman ay found sa may mga temperate regions. So, ibig sabihin, hindi ganong malamig, hindi rin ganong mainit. So, yung mga lugar na yan ay tulad ng mga Europe, Africa, and Australia. So, most common sila during cooler or wetter season. At ang host nila ay sheep and goats. So, sa Philippines, present naman sila, pero less common sila compared sa other gastrointestinal nematodes. So, makikita natin sila sa mga cooler highland areas lang within the Philippines. Sa Trichuris naman, so worldwide siya, especially sa mga areas na warm, moist yung climates. Mammals naman yung kanyang mga host. Ang kakaiba dito, yon nakalagay dyan, yung eggs ay kaya mag-survive sa soil. Kasi nga, yung eggs nila ay highly resistant sa environmental conditions. Meaning, dahil doon, nagkakaroon sila ng long-term transmission. So, present din siya sa may Philippines. Sa Haemonchus naman, and global distribution siya. And then, rapid ang development niya under warm, moist condition din tulad ni Trichuris. So, nagkakaroon siya karaniwan ng seasonal outbreaks after ng rainfall. So, yung warm, moist climate dito sa Philippines, ideal siya para sa
development ng larvae nitong si Haemonchus. Kaya nga, one of the most significant parasite siya sa local livestock farming. So, although meron silang specific climate requirements, so malaking epekto at nagpapalala doon sa may effect nila or sa may presence nila yung poor pasture hygiene and then poor nutrition. For their transmission, si nodular worm, large-mouthed bowel worm, trichuris, and Haemonchus, so pare-pareho naman sila ng transmission wherein yung L3 larvae nila ay nai-ingest during grazing on environment or infected pastures or pwede rin naman kapag contaminated yung water. So, importante talaga na malinis yung kinakainan nila. So, sa eggs nila, si Asophagostomum columbianum o si nodular worm. So, kung makikita nyo dyan, ang kanyang egg ay oval with thin, smooth, and transparent shell. So, sa loob niyan, meron tayong 4 to 8 blastomeres or segmented cells kapag bagong laid lang daw itong eggs. And then, mahirap siyang i-differentiate sa ibang other strong-laid eggs without larval culture kasi nga magkakamukha sila halos ng itsura. So, yan, kung papansin nyo si large-mouthed bowel worm tsaka si Haemonchus, so magkakawig sila. Kaya kailangan ng larval culture para ma-differentiate sila. So, si large-mouthed bowel worm naman, oval, slightly larger than other strongly laid eggs na may thin and smooth shell. So, meron naman siyang 8 to 16 blastomeres and again, mahirap siyang i-distinguish sa ibang strongly laid eggs tulad ni nodular worm. So, kung makikita nyo sa baba yung picture, di ba tawag sa kanyang large-mouthed bowel worm and nabanggit ko kanina, dahil sa may large buccal capsule nila. So, yan, makikita nyo naman, very large talaga siya. Malaki ang kanyang bunganga. So, si Trichuris naman, ayan, kakaiba siya dun sa dalawang nauna and pati dito sa may kay Haemonchus, wherein ang shape naman niya is lemon-shaped or tinatawag din natin na barrel-shaped at meron siyang polar plug sa magkabilang dulo. So, yung shell naman niya, thick, smooth, and yellowish brown. So, yung polar plugs nila, so critical yan para sa survival at development ng mga eggs nitong si Trichuris. So, nag-act yan bilang protective cells nila tsaka opening din para sa may larval hatching. So, yung polar plugs na to, malaki yung tulong nito para rin makasurvive yung eggs ng mas mahabang period sa environment. So, dahil dyan sa polar plugs, nape-prevent yung dehydration at nape-preserve yung internal larva doon sa may egg. Sa Haemonchus naman, tulad din nung dalawang nauna, oval and elongated with thin, smooth, and colorless shells. So, siya naman ay merong 4 to 16 blastomeres, pero depende daw yan sa may stage ng development. So, sa ibang stage siguro. So, yun, iba yung bilang ng blastomeres niya. Again, mahirap siyang i-distinguish sa ibang strongly laid eggs. So, kailangan ng larval culture for confirmation. Sa clinical signs, so isa-isayin natin. So, una si nodular worm. So, yung larva, magpe-penetrate siya and mag-e-insist sa may intestinal walls at magpo-form ng nodules. So, dahil nagkaroon ng nodules doon, matitrigger yung immune response, magkakaroon ng inflammation, so maapektuhan yung normal gut function. And dahil doon sa may inflammation na yun and nodules nga, so hindi siya makapag-digest ng maayos at hindi rin ma-absorb yung nutrient na maayos. So, dahil dyan, magkakaroon ng anorexia and weight loss. So, yung mga nodules na yun, pwede rin siya maglilitin siya sa mucosal bleeding kasi nga, yung larva doon sa area, nag-feed sila doon sa may blood vessels. So, ang ending, magkakaroon ng chronic blood loss, magkakaroon ng anemia yung hayop. So, meron ng damage na yung mucosa. So, yung damaged mucosa na yun, magsisecrete din ng excessive fluids and ang ending, so, ma-altered yung water and electrolyte absorption. So, again, sa absorption ulit, maapektuhan ulit yung absorption, hindi ma-absorb. So, ilalabas ng katawan, so, magkakaroon ng diarrhea. So, dito naman sa may kanyang wool quality, so, importante sa wool quality yung
protein absorption. So, dahil yun nga, naapektuhan nga yung normal gut function nung nagkaroon ng nodules, so hindi na rin ma-absorb itong protein. So, yung poor protein absorption, so makaka-apekto siya sa quality ng wool, so magde-deteriorate yung quality. And then, kapag severe na, masyado nang marami yung nodule dun sa may area, so magnanarrow na yung intestinal lumen, so magkakaroon ng stenosis and intussusception. Si large mounted bowel worm naman, o itong si Chapercha ovina, so 'di ba malaki nga yung buccal capsule niya, so yun yung ginagamit niya para i-tear yung mucosal tissue. So dahil iti-tear niya yun, magkakaroon ng hemorrhages and inflammation sa may colon. So dahil nagkaroon ng tissue erosion, dahil sa feeding activity nila, na-damage yung mucosa, maglilid yun sa may blood and mucus leakage. Kaya yung feces making soft and minsan nga, may blood. So, yung chronic blood loss and mucosal inflammation, so again, makaka-apekto siya sa may nutrient absorption, kaya magkakaroon ng poor body condition. So, magkakaroon ng thriftiness and weight loss. Yung trichuris, so ang feeding mechanism naman nito ay i-destroy yung epithelial cells na magkakos ng localized ulcers and crypt abscesses. So, yung damage, ma-reduce niya ulit yung gut's ability para i-retain yung fluids and nutrients. So, magkakaroon ulit ng diarrhea, weight loss, and protein depletion. So, yung chronic blood loss, mag-occur kasi nga, yung worms ay nag-feed siya sa may host blood and tissue. Kaya magkakaroon ng anemia. So, sa hypoproteinemia naman, so, magkakaroon ng protein loss kasi nga damage yung mucosa, kaya reduced yung plasma protein level. So, dahil hindi niya nga rin na-absorb, so magkakaroon ng hypoproteinemia. Ito naman si Haemonchus or si Barber's bollworm. So, mag-a-attach siya sa may abomasal wall at directly dun siya mag-feed sa may blood. Direkta, isasak nila yung blood sa may abomasal mucosa, kaya magkakaroon ng significant blood loss na maglilid sa may anemia. So, yung chronic blood loss, again, pahihinain niya yung host, magkakaroon ng insufficient nutrients, tsaka ma-impair niya yung production, so magkakaroon ng weight loss, bababa yung milk, and then wool production. Dahil nga nag-feed siya sa blood at nagkakos siya ng significant damage sa lining ng abomasum, so makaka-apekto rin siya sa may function nitong si parietal cells. Itong si parietal cells, so responsible siya sa pag-secrete ng hydrochloric acid sa area. So, dahil doon, dahil maapektuhan niya, so marereduce yung acid production. So, ang ending, tataas ang gastric pH. So, yung increased gastric pH, magkakreate siya ng less acidic environment doon sa may area na magka-favor para sa may survival ng parasite. So sabihin, mas magtatagal sila doon, mas makaka-survive sila, mas makakapagparami sila, at mas kaya nilang i-damage pa yung area. And then, ito yung kakaiba, magkakaroon din siya ng battle jaw or submandibular edema. So, magkakaroon ng hypoproteinemia dahil sa blood and plasma protein loss na mag-result sa may reduced oncotic pressure. So, hindi ma-retain yung mga protein doon. So, magkakaroon ng fluid accumulation in dependent areas. So, ayan na nga yung ending. Magkakaroon ng edema. For their gross lesion, so unahin natin si nodular worm. So, yun nga, may presence ng nodules sa may intestinal wall, primarily sa may small and large intestines. So, yung nodules na yun, iba't iba sila ng size at nagko-contain siya ng caseous and purulent material resembling small abscesses. So, in severe cases, rupture of nodules can lead to peritonitis. So, ayan, makikita nyo na ang daming nodules nito, yun sa may unang image. So, yan ay sheep colon. So, yun nga, mayroong esophagostomosis. Meron siyang multiple small to large, round to irregular, hard fibrotic raised nodules. So, yung isang picture sa may sheep din yan, greatly thickened and edematous cecum. So, for histopathologic lesions, so meron ganyang lumatous inflammation with infiltrates of macrophages, lymphocytes, and eosinophils surrounding larval migration attack. So, yan, nagkakaroon nga ng mga inflammatory cells.
So, meron ding central necrosis within nodules with fibrosis in chronic cases. And then damage to mucosal and submucosal tissues. Ayan. The ileum of sheep infected with esophagostomosis. So, nagpapakita yan ng parasitic nodules with central basoeosinophilic necrotic area, larval stages in the necrotic area surrounded by layers of inflammatory cells, and finally encapsulated in a thick fibrous connective tissue capsule. Large mounted bowel worm. So, sa gross lesion nito, yung thickening of mucosa in the large intestine, especially sa may cecum and colon. So, meron din siyang evidence ng hemorrhagic patches and areas of necrosis due to feeding activity. So, makikita nyo dyan yung mga worms. Tapos, makikita nyo rin yung mga patches, hemorrhagic patches. So, section niya ng colon containing large mounted bowel worm. So, ganun din yung isang picture. For these pathologic lesions, severe mucosal erosion with infiltration of neutrophils and eosinophils. Tapos, meron ding damage siya may crypt epithelium and underlying submucosa and localized hemorrhage and edema in heavily infested areas. So, wala po ako nakita ditong histopath. Sa trichuris, ang gross lesion naman ito, yan, mucosal thickening then and inflammation in the cecum and colon. So, meron streaks of blood in the intestinal contents. And then, severe infection may present with ulcerations and focal necrosis. Yan yung mga trichuris ovis sa may intestinal wall ng sheep. And then, yan, ganyan lang, yun sa kabila naman, eggs lang yan ng trichuris. So, ganyan din yung pinakita ko kanina. So, sa histopathologic lesion, so may epithelial hyperplasia and crypt abscesses, dense infiltration of lymphocytes, plasma cells, and eosinophils in affected mucosa, and parasites embedded in the mucosa causing localized destruction and inflammation. So, ito yung histopath na nakita ko, histopathologic section of large intestine showing trichuris ovis with its anterior end embedded within the mucosal layer. Pero hindi ko talaga siya mahanap, Dok. Sorry. Hindi ko po talaga siya makita dito sa may picture. For Haemoncus, ang gross lesion niya, pale mucosa and generalized edema due to blood loss. Kasi nga, diba, directly siyang nag-feed doon sa may abomasum. And then, hemorrhagic gastritis with pinpoint hemorrhages on the abomasal mucosa and edema in dependent areas. So, example, submandibular region o yung kanina na-explain ko nga na bottle jaw. So, yan ay Winling Suffolk lump na natagpuang patay without observed clinical signs. So, no tissue pallor, translucent water blood, and mandibular subcutaneous edema or yung bottle jaw. So, yung isang picture naman, yan, binuksan nila yung abomasum. So, peel na yung mucosa na may scanty red-brown content and tangles of the barber pole worm or Haemoncus contortus. So, yun. So, kapag zinom siya, makikita mo yung mga Haemoncus contortus na napakarami. So, sa may histopathologic lesions naman, abomasal mucosa thinning with loss of parietal and chief cells, then infiltration of eosinophils and mononuclear cells in the lamina propria, then capillary damage with associated hemorrhage and fibrosis in chronic cases. So, ito lang yung nakita ko na histopath. So, cross-sectional and longitudinal photomicrographs of Haemoncus species, their gastric compartment of Aeliama. Further differential diagnosis. So, kay nodular worm, so, kasama sa kanyang differential diagnosis, itong si large mouth bowel worm, and then itong si Strongylus. So, ba't ba sila kasama? So, similar sila ng life cycle and presentation with intestinal lesions and diarrhea. Tapos kanina, di ba nabanggit ko nga na itong si nodular worm ay mahirap siyang i-distinguish sa ibang strong-lead eggs kasi nga magkakamuka sila ng itsura. So, kay large-mouthed bowel worm naman, so kasama si nodular worm sa kanyang differential diagnosis,
Kasi nga similar din sila ng clinical presentation. So, mga gastrointestinal signs, weight loss, and anemia. Tapos, may similar site din sila ng infection. Tapos, of course, similar sila ng egg appearance kapag ka sa may fecal examinations. So, both parasites, nagkakos sila ng significant damage sa may gastrointestinal tract. Kaya yung symptoms nila ay magkahawig. So, kailangan talaga ng larval culture para sa may confirmation kung sino sa kanila talaga yung causative agent noong mga clinical signs na yon. So, si Trichuris naman, so, ang kanyang differential diagnosis, nandiyan si hookworms, ascarids, and capillaria species. So, katulad lang din ng mga kanina, so, pareha sila ng gastrointestinal symptoms, so, diarrhea, weight loss, per condition ng infected animals. So, ang ano lang dito, si Trichuris, diba, nagkako siya ng inflammations na may large intestine, pero itong si hookworms, primarily, ang in-infect niya ay small intestine. Pero, parehas sila na pwedeng mag-lead sa signs ng anemia dahil sa may blood loss. Parehas na parasite na yun, parehas din sila ng itsura ng eggs. So, again, kailangan ng mga test for confirmation. So, kay Haemonchus naman, so si Strongyles, Trichostrongylus, Fasciola hepatica, and Trichuris. And again, kaya lang din naman nakasama yung mga yan kasi nga, pares din sila ng mga symptoms. So, diarrhea, weight loss, and anemia. So, yung mga parasite na yun, nag-lead sila sa may intestinal damage, blood loss, and again, poor condition ng animals. Kaya, mahirap talaga silang i-distinguish based lang sa may clinical signs. Some of these parasites, yung tulad ng Strongyles and Trichostrongylus, para sila ng life cycles and egg types with Haemonchus. Kaya, mas mahirap yung pagdadiagnose sa kanila. So, again, kailangan ng mga test for confirmation. So, yung mga test na yun para ma-diagnose sila. So, ito yun. So, halos magkakamukha lang naman sila. So, kailangan ng fecal egg count. Tapos, based sa gross examination or sa necropsy nila. And then, PCR. And of course, larval culture for confirmation. So, paano nga ba natin mag-prevent and makakontrol itong mga parasites na to? So, sa kanila apat, importante yung magkaroon ng rotation ng anthelmintic drugs. So, na-explain naman na to dati nila, Doc. So, para ma-avoid nga yung resistance, kaya kailangan pa iba-iba yung ginagamit natin na anthelmintic drugs. And then, ito man, yung pasture management and rotation of grazing areas. So, kailangan hindi lang tayo sa isang area nagpapakain sa kanila. So, kailangan palipat-lipat din. Then, dito sa may nodular worm, kailangan daw na improved nutrition. So, kailangan palakasin itong resistensya ng mga hayop. And then, itong selective breeding. So, sinerch ko to, ba't may ganon? So, sabi, meron daw mga animals na may innate genetic traits na kung saan more resistant sila sa may nodular worm infections. So, meron silang stronger immune responses at improved intestinal environment. So, meaning, unfavorable yung, meron silang unfavorable conditions para sa worm attachment or reproduction ng nodular worm sa intestine. And then, drenching. So, kay large-mouthed bowel worm naman, so, importante yung stocking density. So, una, so kapag kasiksikan, so mag-create yun ng stress sa kanila, and then pag na-stress sila, of course, bababa yung immune system nila, magiging susceptible sila sa may sakit. So, madali silang kapitan ng sakit. And then, kapag kasi mas marami sila, so mas marami yung feces na napoproduce, so mas malaki yung chance na magkaroon ng fecal contamination. And diba yung mga eggs nga nitong si Chabertia ay nandoon sa may feces. And then, spread manure para hindi makasurvive na matagal yung eggs nitong parasite na to and mamatay siya. So, si Trichuris naman, ayun, promote drier conditions, tapos avoid contaminated water. Kasi nga, di ba, pwede nga siyang makuha through contaminated water. Then, proper disposal of feces para hindi ma-ingest yung eggs sa may feces.
So, si Himoncus naman, yung nga, regular fecal egg counts, and then itong tinatawag nilang Famacha scoring. So, si Famacha scoring, isa siyang diagnostic system para i-assess yung level ng anemia sa may sheep and goats, particularly kapag cause ng Haemonchus contortus infestations. So, yung gantong diagnostic system, ini-evaluate niya yung color ng animal's conjunctival mucous membrane or yung inner eyelids para i-estimate yung degree ng anemia. So, para sa atin, para siyang yung body scar condition. So, meron siyang scale na 1 to 5, tapos nire-reflect nun yung color ng mucous membrane. So, una, kapag very red, no anemia. So, healthy yung hayop. Pagka red lang, slight anemia daw. Pag pink, moderate anemia. Then, pag pale, severe anemia. And 5, kapag very pale or extreme anemia. So, dangerously low blood levels na yun. So, for their treatment, and magkakamukha lang naman yung pwedeng gamitin sa kanila. So, we have benzodiazole, ivermectin, levamisole, and moxidectin. Yan lang po. Thank you.